Well, pwede mo din naman siyang ihatid sundo, iho. Nabaling ang tingin ko kay mama na mahinahong kumakain. At ni hindi ako tinatapunan ng tingin. Are they really selling me out? Parang tinusok ng punyal ang puso ko dahil doon. Sumisikip at pinipilipit. Napayuko ako at pilit pinigilan ang maluha. I know, I did something wrong. But aren't they aware of what I want? It's not Aldrin. It's Tyrone. I'm glad you approached me at the restaurant. I just found a man who is much better for my daughter. May katigasang banggit ni Daddy. Napalunok ako at humigpit ang hawak sa kutsara. Isang salita na lamang ilalayasan ko na sila. Why don't you court her? Dagdag pa ni Mama. And that's it. I'm done. May kalakasang bigkas ko. Mabilis akong tumayo. Subalit nakakailang hakbang pa lamang ay dumagundong na ang malakas sa boses si Daddy sa kusina. Janine, sit. Ano ako, aso? No way. Pumikit ako ng mariin at kumuyom ang mga kamay. Kinagat ko ang labi ko para hindi na lang sumagot. Sit down, Janine. Mahina, subalit may banta sa boses nito. I'm not a puppy. I tried to calm my nerves again. Mahinahan ko pag nilagay ang ilang hibla ng takas kong buhok sa likod ng aking tenga. Shouting is not good. I better walk out. Then I did. Janine, come back here. Sigaw muli ni Daddy. Hinayaan kong tawagin ako nito. Ngunit isang beses ay hindi ako lumingon. I'm sorry, but this is the best way I can do. Ayaw kong sumagot at baka lalo pang sumama ang kanilang loob. I know walking out will drive them mad, but I don't care now. Tinungo ko ang pinakapinto. Dala ko na lamang ang cellphone ko at suot lamang ang manipis sa bestida at manipis sa tsinelas. I can feel the coldness outside, but that won't make me stop. Pilit ko pang pinapakinggan kung may mga ibagbang sumusunod sa akin mula sa kusina. Ngunit wala. Fine. Ginusto ko na munang umalis. Binigyan ko pa ng isang tingin ang mansyon. Bago nagpatuloy, na humakbang palabas ng gate. Ngayong gabi lang naman, babalik din ako bukas if I'm still welcome. Kung hindi, diretso ako ng Tarlac. I know my place. Hindi galit ni Daddy o Mama ko ang pipigil sa akin at mas lalong hindi si Aldrin. Now I hate him for being so genius. He's quiet but dangerous. Hindi ko naasahang ganun siyang aakto sa harap ng mga magulang ko. I know him as a timid guy, mahiyain, at nahihirapan makihalubilo. Siya ba ang gusto ni Maymay para sa akin? Hindi nga ako hinihinga ng permiso. I stopped walking when I reached the space 3 blocks away from our mansion. Napamuntuhin nga ako bago naupo sa gilid ng pavement. This is where Tyrone usually waits for me. Ngayon ay nasa malayo at kahit tawagin ko ay hindi ka agad makakarating. How I wish he's just few steps away from me. Hindi ko maiwasang malungkot dahil doon. Nilungon ko ang mansyon kung may lalabas bang sasakyan mula doon. Ngunit wala. Napataas ang kilay ko dahil doon. Hindi siguro nila ako balak na hanapin. Baka mas gusto nilang anak si Aldrin. They didn't sell me out to the fat old businessman. And yet, they are selling me out of my classmate. Basehan ba ang talino? Mas madiskarte naman si Tyrone kay Aldrin. Feeling homeless. Kahit na masakit ang loob ko kay Maymay, ay siya pa rin ang tinawagan ko. What? Inipitong sagot sa tawag ko. Kusang napataas ang isang kilay ko sa kanyang bungad. Siya pa ang galit. Si Aldrin mo nasa bahay namin. Dinig kong napasingap siya at napamura. Napanguso po ako sa pagkatunaw ng inis ko sa kanya. What? Paano nandiyan? Hindi ko rin alam. Manok mo to. Kaya agad kitang tinawagan. Baka naman ikaw ang nag-advise sa kanya na pumunta dito. Of course not. When you walk out on me, I realize I'm wrong. I message him that you are off limits. Napatango ako kahit hindi kita. Baka dahil wala lang tutulong sa kanya. Kaya naisipan niya personal lang lapitan sila Daddy. Napailing ako sa naisip.
I'm not that pretty to chase. At isa pa, si Tyron lang ang gusto ko maghabol. Can you pick me up? Nag-walk out ako. Napanguso pa ako. Dinig ko, siya nakikita ko sa isipan ko ang disgusto niya sa ginawa. Fine, susunduin na kita. Napangiti ako at tumayo. Muli akong lumakad palayo sa bahay. Ayoko na sa pag-uwi ni Aldrin ay maaabutan pa niya ako sa labas. Hindi naman nakakasama ang ginawa niya. Sadyang hindi ko lang siya gusto. Sana sinabi niya muna sa akin. Sana, tinanong na muna niya ako. Baka mamaya umaasa na siya dahil lang niyaya siya mag-dinner. Should I tell Tyron? Nagambala ako sa pagtawag nito. Ngunit hindi ko sinagot. I sent him a message that I am outside. Then he called on my number. Why are you outside? It's not safe. Go home. Hindi ako agad nakasagot sa kanya. I'm still thinking if I should tell him what happened or not. But in the end, it slips naturally on my tongue. Napamura siya matapos kong sabihin ang nangyari. Ayoko siya mag-alala. Pero ayoko rin maglihim. It's not healthy. Do you want me to talk to them? Tila hindi siguradong tanong ni Tyron. Napakurap ako. Ano namang magagawa niya? Kung kausapin niya sila daddy. Wala. He is not welcome. Hindi na. Kailamay-may na muna ako. Uuwi din ako bukas. Nakahinga ako ng maluwag nung sumang-ayon si Tyron. At mas lalo na nung matanong ko ang sasakyan nila Maymay. Sige na. Tatawagan kita bukas. Huling paalam ko. Janine, hindi ka pa rin dapat umalis. Ang hilig mo kasi mag-walk out. Baka mamaya, mas lalo nilang ipilit sa'yo si Aldrin. Sarma ni Maymay, nung makarating ako sa kanila. Patagilid akong humiga sa kama niya at napaisip sa kanyang sinabi. Hindi ba mas ipipilit nila kung nanatili ako doon? Baka isipin pa nilang gusto ko din ang lalaki. Bahala na. Friendship is all what I can offer to Aldrin. Not more than that. Umingo siya, ngunit naagaw ang kanyang atensyon sa tumunog na cellphone niya. Ang gagain na pangiti pa bago ako tinalikuran. Saka na natin pag-usapan, Janine. This is more important. Humahagikik pa. Scam. Pagpaparinig ko sa kanya. Hindi no. Legit to. This dating app is very secure and legit. Napailing ako sa kanyang sinabi. At ang dalokbong na lamang ng kumot. I tried to sleep. Maybe I should talk to Aldrin. Baka makuha sa mabuting usapan. Yun ang plano ko pagpasok sa school. Kung kagabi ay tinatakbuhan ko. Ngayon naman ay hinahanap ko. I badly want to talk to him and end his craziness. Ang kaso ay hindi pumasok. Janine, jerf ka na. Puna pa ni Maymay. She's busy tapping her phone and flirt with someone over it. Hindi pumasok si Aldrin. Malay ko. Baka nasa bahay pa rin yun at hinihintay ka. Ay, sinamahan ko siya ng tingin. At winak siya daliri niyang sinusubukang kilitiin ang tagiliran ko. Funny, I sarcastically said. Umingos ito bago lumayo. Wala siguro. Baka nagpaampun na sa daddy mo o baka naman under training na sa inyong kumpanya. Napatakip pa siya ng bibig na akala mo ay gulat. Umirap ako at binitbit na lamang ang bag ko bago tumayo. Kaninang bumalik siya sa bahay, ay wala naman ayun sa bahay. Pero baka nasa bahay nga. Janine, bawal cutting. Hindi ko siya pinansin. Patakbo pa ako lumabas ng paaralan. Wala din naman ako sa mood na pumasok. Ay hilakab. Diretso mansyon. Halos takbahin ko din ang papasok. Nasalubong ko pa si Manang Karing na may bitbit na map. Janine, gulat itong tawag sa akin. Ang aga mo, iha. Wala kang pasok. Umiling ako bago sumunod sa kanya sa kusina. Binalit niya ang map sa lagayan bago ako ay kinuha ng malamig na tubig. Manang, dito po ba natulog si Aldrin? Aldrin, iyong kaklase mo? Hindi. Pinauwi din ng daddy mo. Nakahinga ako na maluwag dahil doon. Pero ang sunod niyang sinabi ang nagpagulat sa akin. Dinig ko din kagabi. Nakausap ng daddy mo ang kuya mo. Kwento nito bago ako makahulugan ng tinignan.
Wala sa loob. Napainom ako ng malamig na tubig na galing sa kanya. Halata kasi sa mukha nito ang pagkabahala. Ano po ang pinag-usapan nila? Kumibit balikat ito. Pero alam kong alam niya. Nagambala ang kalooban ko dahil doon. Hindi ako makampante. Subalit ang tawagan ko si Tyron ay iniiba lamang nito ang usapan. Kuya, tell me, ano nga sinabi ni Daddy? Pamimilit ko. Sumama ang tingin niya sa akin. Nanangkit ang mga mata at napirmi ang labi ko. Do not call me that, baby. Napibigtas ang pasensya ko. May diing sabi ni Tyron. I rolled my eyes. Tumikim ako. Bago ko bigkasin, ang gusto niyang tawag. Baby, tell me, anong sabi sa'yo ni Daddy? Mabagal kong bigkas. Sabi kagad sa ibabang labi ko. Huli ka, Tyron. Napamura siya at nagimatalim ang tingin sa akin. Napangisi ako at marahang inalis ang pagkakabutones ng uniforme ko. Not that, baby. Marahas siyang bigkas. Napasibangot ako nang bigla siyang mawala sa screen. Pagbalik, ay may bitbit ng isang basong malamig na tubig. You can't lure me that fast. Ano niya, na bahagya pang natatawa. Naniningkit ang mga tingin ko at tuluyan ang hinubad ang uniforme. Leaving me with my brochure. Dinig kong napaubos siya lalo na noong yumuko ako upang maalis na naman ang pants ko. Baby, you're stripping. Wala sa loob na bulala si Tyron at tila ginigising ang sarili. Tinaasan ko siya ng kilay. As if naman, hindi mo pa nakita. Magbihis ka na. Sasabihin ko na. Sumusukong sabi ni Tyron. Napangisi ako. Pero hindi na nag-abalang isuot muli ang uniforme. Napailing siya. Pero hindi na rin ako pinilit. Walang sinabi ang daddy mo. Ako ang may sinabi. At anong sinabi mo sa kanya? Ang kuryosidad ko ay napupuno na kahit alam kong hindi naman siya pinapakinggan ni Daddy. Pumikit siya ng mariin. Marahas pang napahagod sa buhok niya. It's something that you shouldn't know. Umirap ako bago marahang binaba ang strap ng bra ko. Kung hindi ka mapapakiusapan sa maayos na paraan, ipapaaminin na lang. Brat, you're killing me. Mabigat at may gigil niyang bigas. Hindi ko siya pinansin. Bagkus, ay binaba ko rin sa kabila. Sunod-sunod na mura ang nadinig ko mula sa kanya na ikinairap ko. Wala na atang balak na ibang sabihin. Stop, brat. I'm not affected. Matagas itong kumbinsi sa sarili. Tumikwas ang kilay ko. Sinungaling. Mabilis kong binaba ang brochure ko nang kanapikit niya ng mariin. I'm coming over. Wala sa loob na bigkas si Tyron. Nang kanangisi ko. Hindi ako naniniwala noon sabihin niyang pupunta siya. Inabot na kasi ng gabi, ay wala pa siya. Masyado lang siyang nadala sa tukso. Napailing ako at napangisi. He can't resist me. That's for sure. Nawala ang ngiti ko at nagmadali sa paghakbang ng matanong si Aldrin. Papunta itong kantin at seryoso lamang ang lakad. May ilang tumatanong sa kanya. Ngunit ito ay walang kibo. Aldrin, tawag ko. Lumingon ito, tumigil pa sa paglalakad. Hinintay ako makalapit. Ramdam ko ang gigil at pagtindi na kagustuhan ko makausap siya. Janine, mahinabig kasi ito sa aking pangalan. Kahapon pa kita hinahanap. Ang kaso ay wala ka. Pilit ko sila santabi ang inis ko sa kanya upang makausap siya ng maayos. Kagaya ng dati, ay naging tahimik lamang ito. Kumpara nung nasa bahay, na nagmamalaki kay Daddy. Baka pwede makiusap sa iyong huwag mong seryosohin ang pagkakagusto mo sa akin. Pagkaupo ay iyong kaagad ang sinabi ko sa kanya. Hindi ito kumikibo at tila pinapag-isipan ng sinasabi ko. Nanatili ako naghihintay sa kanyang sagot. Hindi pwedeng ipilit niya pa ang sarili sa akin. Your dad turned me around your company. He wants me to be trained. Seryoso na niyang sabi na kinawalan ko ng kulay sa mukha. Tila naluluko ang dila ko at hindi makabigkas ng anumang salita. Ang dibdib ko ay nag-iipon ng sakit. Hindi pa siya graduate. Hindi yun makatarungan. Sa tingin mo, ano ang kasunod doon? He said he may consider me to be his next successor. Pagkapatuloy pa nito,
Hindi niya gagawin iyon. May gigil kong sagot sa kanya. Hindi matanggap na ibibigay sa kanya ni Daddy ang kumpanya. Aldrin smiled a little. Hindi ko naman gusto, Janine. Para sa'yo iyon. Ang kaso, sabi ng daddy mo, may relasyon daw kayo ng kuya mo. Mahinang dugtong niya. Nalaki ang mga mata ko at pinagsundaga ang aking dibdib. Napatayo pa ako at napalinga sa paligid. Paano nagawang sabihin iyon ni daddy sa kanya? Naguguluhan ako. Ngayon pa lamang ay naiisip ko na ang magiging husga ng mga tao sa amin. Pero bakit ako magpapanik? Hindi naman kami magkapatid ni Tyrone. Na makitang walang nakakadinig, huminga ako ng malalim. Tumikhim, bago marahang umupong muli. Sa Aldrin naghihintay lamang sa sasabihin ko, pero wala akong mahanap na salita. He offered me to marry you, and I might agree. Hindi kami magkapatid ni Tyrone. Matigas kong putol sa mga sasabihin pa niya. Napaangat siya ng tingin sa akin, at nanitig. He looked plain. Hindi talaga akma sa panlasa ko. Ang kaso, ay nanatili ang kanyang titig. Alam ko, pero ayaw ng daddy mo sa kanya. He's choosing me, Janine, over that Tyrone. Napamaang ako at napairap. Tumalim ang tingin ko sa kanya at ramdam ko ang umuusbong na galit kay daddy. Dad said before that, I'm not for sale, and yet, he's giving me for free. Mas gusto ako ng daddy mo kaysa sa kuya mo. Napangisi ako. E di kayo magsama. May gigil kong sigaw na ikinagulat niya. Napailing ako bago marasa tumayo upang makaalis na. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang pagtayo din nito at ang paghigit sa braso ko. Sabay na paglapat ang labi niya sa aking labi. Ramdam ko ang lambot ng mga iyon, pero hindi ako nasisiyahan. Nalaki ang mga mata ko habang siya ay nakapikit lamang. Dinig ko pa ang malakas sa hiyawan sa buong kantin. Akala yata nila ay sinagot ko siya. Congrats! Congrats po! Bahagi akong nataranta sa mga sigaw nila. Sinubukan ko magpumiglas at pilit na nilalayo ang aking ulo. Pero naging mas mahigpit ang kanyang hawak ng kamay na nasa likod ng ulo ko. Gusto ko maiyak, lalo na nang gumalaw ang kanyang labi. Nanghina ang tuhod ko at ang labo ang aking paningin. Hindi ko to gusto. Kwarto na. Pilit ko inaalis ang kamay niyang nakahawak sa braso ko. Ramdam ko ang balak niyang pagdiin na siyang kinaluha ko. I felt so helpless. Hindi nakakatulong ang mga kantsaw na naririnig ko sa paligid. Ngayon pa lamang humihingi ako ng tawad kay Tyrone. I don't want this. I hate it. Please, both of you, to the guidance office. Pabilis si Aldrin ako nabitawan sa pagsigaw ng guro. Matalim ang titig ng guro sa aming dalawa na tila ba sobrang makasalanan ang nangyari. Pero hindi ko na yung pinag-isipan pa. Ang makawala lamang sa hawak na Aldrin at sa halik nito ay isang kaginhawahan. Sumiklab ang galit sa aking dibdib. Bumilis ang paghinga ko at hindi maiwasang tapunan ng matalim na tingin si Aldrin. Kumibang kamao ko. Inis lamang ito nagpupunas sa labi at walang kibong sumunod sa guro. Marayin ako napapikit. Halos, hindi ko maihakbang ang mga paa ko. Nangangatog ang mga binti ko. Marahas ko pang nakagat ang pang-ibabang labi ko upang pigilan ang paghikbi. Napupuno man ng takot at pangamba, ay sumunod ako sa kanila. Sana hindi naman kailangan pa ng guardian. Mas gugustuhin ko pa maglinis sa buong paaralan kesa makarating ito kala daddy. Sarkastiko akong napangisi. Baka ipagdiwang pa nga ni daddy kapag nalaman niyang hinalikan ako ni Aldrin. Paano naman kapag nalaman ni Tyrone? Yun ang kinakatakot niya. Wala siyang kasalanan at hindi niya ginusto iyon. Pero sigurado magagalit ito. We don't meddle in whatever relationship our students have. But we are against in public displays of affection. You both know kissing in public and in front of some minor student is against the policy. Bakit sa kantin pa? May nahong tanong ng disciplinarian. Napayuko ako at hindi makasagot. Ang lalamunan ko ay sumasakit at ang mga kamay ko ay bahagyang nanginginig. Gusto kong ipagtanggol ang aking sarili at sabihing sa Aldrin lamang ang humalik, pero alam ko, hindi nila yun papaniwalaan.
We're sorry. We forgot. Tamad ang sagot ni Aldrin. Halatang hindi siya ililigtas. Pilit pa ako nito binibigyan ng sulya bago dumako ang tingin sa disiplinaryan. Pero hindi ko sinusuklian ang mga tingin niya. Masama ang loob ko sa kanyang ginawa. Sa tingin ba niya, ay ganun lamang iyon. Hindi ako nakukuha sa isang halik. Tyrone didn't want to take advantage of me. Ako lamang itong agresibo. But Aldrin, matalino nga, pero hindi naman matino. Fine. I need your both guardian. Please call them. Pag-uutos ng disiplinaryan, napamaang ako at marahas na napalingon dito. Gusto ko sumagot at mga tuwiran. Bakit kailangan pang umabot sa magulang, ma'am? My parents are busy people. I don't think they will come here. I can do community service as my punishment. Nangungusap ko itong nilingon, pero umiling lamang ito. No, Miss Aldever. I want to talk to your parents. Do they even know you have a boyfriend? Tumikwas pa ang kilay nito. Hindi ko pa siya boyfriend. I don't really expect the kiss. Salda rin po ang basa na lamang humalik. Katwiran ko pa. Agad namang kumontra si Aldrin na ikinalingon sa kanya ng disiplinaryan. Nagingit-ngit ako dahil doon, lalo pa nung makita. Tumangot ako dito ang guro at hindi pinagalitan. Ma'am, you should listen also to my side. Pinutol nito ang sasabihin ko. Please, call your parents. Mariin ako napapikit at halos mapigtas na ang pasensya ko. Hindi ata ako nito papakinggan. Ako na lamang po tatawag sa kanila. Suggestion pa ni Aldrin. Napamulat ako dahil doon at matalim siyang tinignan. Lalo pa na magtipa ito sa cellphone. Hindi ko sigurado kung napindot ba nito ang call button o hindi. Basta tumayo na lamang ako upang mapigilan ang kamay niya pero bigo ako. Hinawakan lamang nito ang braso ko upang hindi matabig ang cellphone niya. How dare you? Nagingit-ngit kong bulong. Napaangat ang tingin nito sa akin at pilit kinukulong ang mga mata ko sa malalim niyang titig. Pero hindi basta uubra. I lost him now that he's trying to get me. Excuse me. I'm Miss Aldever's guardian. What's the matter? Sabi na malamig at may kalalimang boses. Napamulat ako, natitikilan, at kulang na lamang ay maistatwa sa harap ni Aldrin. Nang marinig, ang may malalim na tinig ni Tyrone. Kumabog ang aking dibdib sa kaba at natakot. Lalo't alam kong kita niya ang kamay ni Aldrin na nakahawak sa braso ko. Naglumikot ang tingin ko at pilit binabawi ang braso ko mula kay Aldrin. Dinig ko ang bawat hakbang ni Tyrone. Napapalapitan siyang lalong nagpakaba sa akin. Ang kabog ng aking dibdib ay hindi ko masundan sa bilis. Lagot na talaga.